Pati si Mimi. US. Di po yun totoo. Sa mga DDS dyan na naghahanap kay First Lady. So guys, ito na ang ating inaabangan na makita ang ating mahal na Reyna sa live. Ako na mag-video para walang daya. Magandang araw sa inyong lahat at sa naghahanap sa akin ng mga netizen. Andito na po ako, buhay na buhay pa. Sa mga nagsabing na-detained daw ako sa US. Di po yun totoo. Nakulong lang ako kunti. Naharang pala ako ng matagal. My God, mangilad ang buisit. Nandito tayo ngayon, bagong Pilipinas. Tanggalan eh, ganun yung basa. Very good. Bagong batas ng Pilipinas. Huwag galawin ang adik. Magalit ang gobyerno. Ang bagong Pilipinas. That is my dream. No hungry Philippines. BBM rin ka? Laim na rin. Ha? BBM ka? So, wala ko makita ba rin? Ang BBM ka? Tungkol kay BBM, ang sagot ko, si BBM na, hindi na-graduate sa college. Tumakbo pa presidente ang lentek! Pati si Mimi. Walang hiya! Napaka-walang hiya! Napaka-sinungaling! Anong sinasabi nyo ng martial law ay golden years of my life? Hindi pa ako nakakalimot! Pangalawang Marcos ka na nilalabanan ko! Awa ng Diyos, huwag mong gawing tatlo! At eto na nga mga guys, Rowena Guanzon talagang sumabog na po talaga sa galit. Isipin niyo ba naman, ilang taon na palang nanalo itong party list niya mga guys, hanggang ngayon, hindi pa rin nakaupo. Dahil po dito kay Tambalos-los. Kaya pala ito si Guanzon mga guys, talagang sumasabog na parang vulkan dito sa galit ito kay Marcos. At yun po ang tunghayan natin mga guys, itong kay Guanzon ng mga punto de vista. Maganda din po kasi ang mga sinasabi niya dito, no? Totoo po talaga. No? Makikita natin yung grabe kaabusado pala itong Tambalos-los na Romualdez. Alright, after that, no, tunghayan din natin itong mga random videos na doon po sa abroad, yung mga OFW natin dyan, no? Palakpakan tayo dyan kasi hanggang ngayon po talagang dinadagsa pa rin yung dahig. Tapos, mukhang naguluhan na yung mga security guard doon. Ginagawa ng, maniniyot itong Pilipino, nagpapito. Alright, at saka, tungayan din natin itong mga latest mga guys. Unahin muna natin itong kay Rowena Guanzon. Ito, maganda itong mga punto de vista na dito. Let's go. Ang gobyernong pinakahinabla. Yan ang tugon ni Attorney Rowena Guanzon, former commissioner ng COA at COMELEC, tungkol sa napakaraming kasong isinampa laban sa Administrasyong Marcos Jr. na posibleng pinakamarami sa kasaysayan ng Pilipinas. The most sued government in the history of the Philippines. Ilang sa mga kasong ito ay ang mga isinampang reklamo laban sa blankong items sa BICAM. May isa pang nagabla sa kanila, yung aking mortal enemy na si Topacio. Nilabla din sila sa ombudsman, criminal case. Kasi wala na pong kapuntahan ng mga tao. Wala na po dahil ang hawak nila sa kapangyarihan ay hawak na sa leeg. Hindi man tayo na martial law. Malapit na po tayo, parang ganun. Ang anomalya ng zero budget subsidy ng PhilHealth at ang panggigipit sa mga vloggers na bumabatikos sa gobyerno. Lahat ay isinampa sa Korte Suprema. Meron pa silang House Committee sa House of Reps. Siyempre, utos din yan ng Speaker. Lahat ng mga pro-Duterte na mga vloggers ay narco-vloggers daw. Kaya pinapatawag nila ngayon. At pag ayaw nila ng sagot, si contempt na naman nila at kanilang ipakukulong. Ano ba yan?
Hindi po tayo ganyan. Demokrasya po tayo. Ayaw po natin ang sagot nila. Hindi po ibig sabihin na sila ay nagsisinungaling. Karal naman po kayo dyan ng Stonewall versus Joke, no? Hirap talaga ng buhay ngayon sa Pilipinas. Anong sinasabi ng iba? This is a failed democracy. A failed democracy. Binanggit din ni Atty. Guanzon ang isinampanyang kaso laban kay House Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Marcos Jr. Inabla din namin si Speaker Romualdez. Diba naman damo, sinabla ng P3PWD. Dahil yung representative namin, ayon sa order ng Supreme Court, ay magpalit lang kami ng nominee. Hindi na ako. Ay, ginawa naman namin, pinoclaim naman ng COMELEC at nag-oath sa isang RTC judge. Ayaw pa rin niyang cooperate. Ayaw mo niyang bigyan ng oath, ceremonial oath dyan sa House of Reps. Kaya kami pumunta sa Korte Suprema at nagsumbong na i-declare na ang constitutional yung internal rule na yan ng House na kahit na-proclaim ka na, naka-oath ka na, hindi ka pa rin makaupo pag hindi ka nag-surrender oath dyan sa Speaker. Abay kung ganyan po pala. Pwede po pala ang Speaker, pwede niya mabito o mawalang bisa ang boto ng tao. Sa 391,075 votes namin, hindi pa rin kami makaupo kahit may order na sa Korte Suprema. Ano yan? Anong klaseng Speaker yan? Talagang obvious na po yan na yan ay paghihiganti. Itong mga Marcos ay may mapaghiganti kung itong si Speaker Romualdez ay kasama po dyan bilang pinsan niya. She is part of the Marcos dynasty. Kaya ganyan po. Sana naman ay dahil rule of law tayo, demokrasya tayo dapat. Ay hindi sila ayan, di ba? Kawawa naman pala talaga ito si Guanzon. Sige, Guanzon, banatan mo na yung banatan, yung bangag na yan. Yan, totoo yan. Agree tayo dyan, no? This is really a failed democracy, mga guys. Comment naman kayo dyan kung agree kayo dyan na ito ang government, na ito ang pinakahabla. Most sued government. Ang daming reklamo na tanggap sa Korte Suprema, di ba? So, ibig sabihin, grabe ang pagkakamali, ang kabulastugan nitong gobyerno. At saka ito tambalos to, grabe, walang awa ito sa party list. Oh, ganun na ba ka-powerful talaga itong speaker, mga guys, ha? Sa kanya na yung pera. Tapos ngayon, para pa siya presidente, ayaw niyo pa upuin itong si Guanzon, kawawa naman. Alright, dumako naman tayo dito mga guys, sa video po, itong sa OFW. Yung makikita po natin dito ang relasyon ni Tatay Digong at saka dyan sa mga OFW. No? Itong babaeng nagsalita, alam natin na this represents all of you OFW dyan. I know na relate po ninyo ang sinasabi ng babaeng ito kay Tatay Digong. Let's go, panoorin po natin ito mga guys. We in-honor po sa pangalan niya kasi we admire you so much. Ginagawa ko ng trabaho ko sa bayan. But we love you po. Wow! I will comply with my corruption program. Sana po pag may time po kayo, makita niyo po yung inalay po namin sa inyo. That's how you inspire the Filipinos abroad. Ganyan po yung effect sa akin. Sobrang mahal na mahal po namin kayo. Alam mo, classmate kasi kami sa grade. Ito po yung before the project. Ito po yung finished product po niya. It all happened because of our inspiration sa inyo po. Yung ginawa niyo po sa bayan and for the Filipinos and OFW po. Oh, the country. Can I have? And for the ko na lang. Sa'yo, side pen. Huwag po kayong susuko, tatay. Ay, hindi na. Nandito lang po kami. Exasperated lang ako kasi naghabol kasi ako ng corruption. Yes. Sabi ko, kung ganito kayo, may kausap ko na pati kayo. Habol kayo na yung Philippines. Sabi niya. Yan, di ba? Relate niyo yan, OFW. Ganyan naman talaga ang feelings nyo kay Tatay Digong. At sa amin din, nakakaingit nga itong OFW. Sana OFW na lang lahat. So dito sa amin, kahit hindi kami OFW. Talagang ganyan din po ang naramdaman namin. Talagang yung pagmamahal namin kay Tatay Digong. Kaya nga din ako lumabas dito sa political vlogging kasi para ma-share ko rin yung experience ko kahit na hindi ko pa nakita si Tatay Digong, pero I really feel the change nung dumating po siya. Nung talagang slogan niya, change is coming, at saka nung change is here, nung umupo na po siya talaga. Ang ganda sa feeling. Alam natin na secure ang ating bansa dahil kay Tatay Digong. At kita naman po na talaga natin. Alright, dito naman sa last video mga guys. Ito naman po ang ilang
sinabi dyan, base po dyan sa memory verse ng Bible po. Totoo po talaga itong sinabi niya na lahat po ay talagang may katapusan. Ito po, pakinggan po natin mismo si Tatay Digong. Maganda po kasi sinabi niya dito. We have to move on whatever happens. But still, yung tumumahal natin kay Tatay Digong is forever yan, Tatay Digong. Alright. There is a time to be great. Kagaya ko. Presidente ako ngayon. I do not know why. But there will always be a time that I will be nobody. And that is sure to come. And maybe to die thereafter. There is always a time for plenty. But there is always a time for want. There is always time to be merry, happy, and a time to be sad. A time to be healthy, strong, kung bata ka pa. But as sure as the sun will rise in the east, we will get old and get weak and sick. There's a time to feast, but there's time to want. A time to be spending, may pera ka, but sometimes may problema. And a time for war, and a time for peace. And a time to be born, and a time to die. At yun nga mga guys, no? Let's keep it in mind yung sinabi ni Tatay Digong. Yun nga, ito nga si Lisa Marcos, ha? Ito pong intro natin. AI po yan. AI po yan, nagawa ng ito siya. Wala pa talaga po si Lisa. At saka ambagan po natin ito si Per Castro mga guys. Kasi ito siya, lumabas na sa news na talagang itong si Lisa Marcos ay na-detain dyan sa Amerika at hindi talaga nakauwi. Ibig sabihin, malaking kasinungalingan yung sinasabi ni Castro mga guys. Kaya ilang beses siya nag-testimonya na andyan na yung First Lady at saka naharap pa niya mismo, nakita daw niya mismo. Diba? Yan, abangan natin yan kay Castro ha. Pag mapuputok itong issue na talagang hindi pa talaga nakauwi yan si Lisa Marcos mga guys. Nako po. Isumbong natin yan doon sa sa Qualcomm, sa fake news. Ito. Sige po mga guys. Alright, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers. And alright, thank you for watching mga guys. God bless you all. Wala na yun, nag-iibo ka lang yun nilang bonus kapita lang dahil sa'yo. Pati si Mimi. Sure, naging mapauli si tatay. Hindi pa